Christian Monson said it amounts to a dismissal. And you mentioned, sir, It amounts to a dismissal. no. That is that. Let me clarify now. The merits of the case were not examined by the Supreme Court. Okay? Okay, kasi pinapalabas dito, okay, ang question kasi dito is parang ganito. Paano ba mapapanagot? With regard to accountability, paano yun? Yung patungkol sa accountability, kayo, ayaw nyo po ng corrupt. Kasi di ba binanggit niya, mahiya naman kayo. Mananagot ang dapat managot, di ba? So, paano ito? Nangyari kay VP Sara, na-dismiss yung impeachment na Supreme Court, ng Senado, na archive, okay? So, ito ang sagot ng Pangulo. Okay? Hindi daw na-dismiss. Hindi daw na-dismiss at, ulitin natin. Amounts to a dismissal. no. That is that. Let me clarify now. The merits of the case were not examined by the Supreme Court. Okay, maliwanag. When we say the merits of the case, no, it was not discussed, it was not resolved by the Supreme Court. Okay, mas si Pangulo dito, mas gumawa siya sa Supreme Court na decision. Okay, ibig sabihin, di ba sinabi naman ng Supreme Court, maliwanag, na ito'y dinidismiss because of technicality. Hindi po dinidesisyonan ang patungkol kung may anomalyang ginawa, kung may korupsyong ginawa, kung hindi malinis ang Vice Presidente, kung siya ba ay corrupt, kung siya ba ay may kakilalang assassin. Hindi yon ang desisyon para i-dismiss. The problem is, yung ibang mga no bearing on the merits. So, sakit naman, yan, lustay, irrelevant. Mas importante, explain mo na lang yung CF mo. Yes, true, guru ako USA. So, lumalabas dito mga clear. Oops, dismiss to because of technicality, pero di mo pa nalilinis ang pangalan mo. Yung bahid, no, yung bahid na yung putik na ibinato kay Vice Presidente, nandiyan pa rin sa mukha mo. Diba? Nandun pa rin. Diba? Kahit dinismiss ito dahil sa technical, dahil mali daw ang pag-file or lumagpas yung 1 year period, diba? Nag-violate yung 1 year bar rule, yun lang ang naging issue ng Supreme Court. Pero kung ikaw ay malinis at kung tama ba ang paggastos mo, hindi yun naging basihan para dismiss yung case. So, hindi meritong pinag-usapan. Walang diniscuss sa Supreme Court tungkol sa iyong paggasta. Hindi base sa merito. So, yung putik nandiyan sa mukha mo, nandiyan pa rin siya. At hindi mo pa siya nalilinis. Kahit magkaroon kayo ng Thanksgiving Mass, nandiyan pa rin siya. Diba? Kung naging masaya kayo dahil okay ang Senado, good job, Senators. Still, yung pera, di ba, yung pera na hinahanap sa'yo, hindi pa rin siya na i-report ng maayos sa taong bayan. Di ba? Magkano? 16 million ba yung safe house? Magkano yun? 900. Parang ito tama ba? Parang 900,000 a day ang upa sa safe house. Nandi alam ng COA kung nasaan yung safe house na yan? O, paano mo makiklear? Diba? At yung safe house na yan, saan yung ginamit? Ano ang naging resulta? Anong naging magandang resulta na naitulong mo sa gobyerno para ma-maintain yung peace and order, yung security, sa pag-rent ng safe house na yan? Na ganun kalaki ang halaga. Daig pa ang aman puno. Diba? Magkano ba aman puno a day? 500,000? Daig pa. Oh, luxury na yun. Luxurious resort na yun. Yung safe house. Saan ba muna nag-uupa? Diba? Ang mahal eh. Mas mahal. So, dun ba na-clear ka? O, na-dismiss man yan, masaya ang legal team, sabi ni Brel Mondehar ba yun? Montalvo. Bril Montalvo. Diba?
nag-Thanksgiving Mass kasama ang legal team at mga petitioner dahil sa resulta. Sinasabi ko lang yung sinabi ni Bril Montalvo, dahil sa naging result na impeachment. So, masaya? Nagdiriwang? Dahil hindi na sila mapapasagot? Paano? Okay na ganon, hindi na lang pasagutin. Diba? Huwag na lang alamin saan punta ang pera. Sige, tuloy po, PBBM. That doesn't mean, this is not decide the merits of the case. It is not decided by the merits on the merits of the case. It just talked about procedure. Procedure lang. Diba? Yun nga, technical. Hindi nag-touch ang Supreme Court kung ikaw ba'y malinis na o hindi, Vice Presidente. Wala yun. Diba? Yung pinakalaman nung reklamo, di yun pinag-usapan. Kung yung allegations, accusations, di yun na pag-usapan. Okay? So maliwalag tayo doon, mga kalipas. Sinabi natin technical, hindi yung merito hindi yung pinaka-meat of the case. Hindi yung bintang, hindi yung akusasyon, hindi yung pinag-usapan. So wala pang nalinis na pangalan dito. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kaklir. Ayaw lang kasi minsan intindihin nung iba. Bakit daw hindi nakikialam yung Pangulo? Unang-una, impeachable officer nga siya Diba? Impeachable officer siya. Parang yung Supreme Court. Diba sasabi niya, you cannot do. Diba? Ngayon, ang dami nang sasabi sa Supreme Court. Bakit yung pinahirapan? At ang dami yung mga requirements. Kayo din mismo, impeachable officer. Bakit kayo daw nagkaroon ng judicial overreach? Impeachable officer din kayo. Yun yung sinasabi ng Pangulo na hindi niya pwedeng panghimasukan kahit mga kaibigan niya i-impeach niyo yan. Wag yung i-impeach yan. Tatandaan nyo, nung sinabi niya nung una, sana wag na mag-file ng complaint. When was that? Before the filing of the impeachment complaint. Diba? But, nung may nag-file na, ano sabi ng Pangulo? Let the process take its course. So, anong ibig sabihin nun? Hayaan na natin umusad ng naaayon sa proseso. Hayaan natin umusad ang proseso. So, pag sinabi natin, hayaan natin umusad ang proseso, gamitin nyo yung tamang batas. Gamitin nyo ang tamang procedure. Diba? Ayaw na nga niya sana Dahil ang gusto ng Pangulo, trabaho. Trabaho. Hayaan na lang natin. Diba? Pero since pagka-file, may sinabi ba siyang huwag yung i-file? Wala na tapos na na-file na Nagsabi lang siya nung una, nung wala pa. Pero nung na-file, wala siyang, hindi niya pinakialaman. Diba? Mouth shut na siya. Ang lagi na lang niya sinabi, nasa kamay na nila yan. Let the process take its course. Diba? So, managot ang dapat nanagot. Gumamit ng batas. Gawin ito na naayon sa batas. Diba? Anong ginawa ng Senado? So the procedure was faulty, was lacking. So assessment ng Supreme Court. It has no bearing on the rightness or wrongness of the impeachment. Diba? Walang sinasabi ang Supreme Court kung tama ba yung pagkaka-impeach o mali. Let's say yung impeachment mismo, yung accusation doon. Walang pinag-usapan doon. Tandaan niyo mga clear. Nung hindi kumikilo si SP Cheese, sinabi, kung kayo po ba ay i-requestan na magtawag ng special session for this, kayo po ba ay ayon? Kung sila yung magre-request, di ba? Sabi ng Pangulo. Let's see, why not? Wala naman na-request si SP Cheese for special session During the time na naka-adjourn sila, di ba? Sinabihan pa ako na excited ako. Diba? So, ano nangyari sa Senado? Pakuya-kuya-kuy lang nun. Laging binabato ang sisi sa House. Bakit niyo lang nyo final? Within 10 session days naman lumalabas So, within the bounds of the laws pa yun. Diba? On the 10th session day. So, wala siyang na-violate. So, as in naka-violate itong pinasa, hindi nag-forthwith
Sabi niya, bakit nyo kami ngayon sisisihin? Kayo yung matagal dyan. Pero yun pa ba yung dapat na pag-usapan kung nakasampa na dyan sa Senado? Nandyan na eh. Kailan ba? February? Oh. Ano yung ginawa? February, March, April, May. 4 months. Tulog. February, March, April, May. June. 4 months. Tulog. Diba? Baka yung fourth month. Diba? Okay, tuloy. And your reaction, sir, sa naging paboto po ng Senado to R5? Nasabi niyo, sir, ano kayo? Interested observer po kayo. Kaya nga, so I've observed that they voted to keep them. Wala. I keep telling you, the executive has no role in this. Yan. The president has no role. I'm an impeachable officer. I cannot involve myself in any of this. So, it's really the Supreme Court, the Senate, and the House. So that's where the decisions were made. Kasi, di ba, kaya nga may separation of powers, mga kakli, di ba? Co-equal branches of the government, executive, legislative, judiciary. So, tingin nyo, kung harap-harapan makikialam ang Pangulo sa Senado, hindi ba siya mai-impeach doon kasi nakikialam siya sa trabaho ng Senado? Di ba? Mas lalo siyang babatikusin kapag nagdidikta siya. Diba? At bawal yun sa konstitusyon, makialam ka. Diba? Hindi nga pwede. In the first day, sabi nga niya, impeachable officer ako eh. Diba? So, hindi ako makikialam, pero gawin niyo naman yung trabaho niyo na naaayon sa batas. Iyon yung gusto ng Pangulo. Magtrabaho kayo na naaayon sa batas. Diba? So, ang taong bayan na ang titingin niyan kung anong ginawa ng Senado. Diba? Tuloy tayo kay Pangulo. Between on the issues between decisions were made, but between on the issues between the House, the Senate, the Supreme Court has decided. And like I said, that's it. That's the Supreme Court has decided. Well, again, we have already GOA, we have already all of this, and I'm sure the House and the Senate will start to conduct further investigations. Oh, sige, ito yung dating. Okay. Nakalusot sa impeachment. Diba parang gano'n eh. Nakalusot tayo sa impeachment. Oh, meron pa namang COA. May House. To further investigate. Diba? So, walang lulusot dito because that's accountability. Yan yung gustong ipamuka ng Pangulo. Di siya nakikialam, pero dapat managot. Ang dapat managot. Diba? Maliwanag ang sinabi ng Pangulo dito. Para ba okay, lusot ka dyan. Kasi, kung marami kang friendship dyan, lusot ka, pero pag-iimbestiga pa rin ito, bakit? Yun yung sinasabi ng konstitusyon. Accountability. Diba? Accountability. Transparency. Akala ko ba yan ang gusto ni BP Sara nung pumunta siya sa dahig? Sinabi niya, dapat we have to adhere to transparency and accountability. Siya nagsabi niyan eh. Pero ba't parang di niya ginagawa? Diba? O, tuloy. This because it's really within their purview. So we have all of the mechanisms that are available to us in terms of checks and balances. All we have to do is try and get some answers. Meron tayong mechanisms. May procedure. All we have to get are the answers. Kailangan ng sagot. All we have to do is try and get some answers. To get some answers. Nakukuha ba natin? Nakukuha ba natin? Tungkol sa confidential facts. Walay, di ba? Walay. Hindi sasalita si BP Sara. Hindi sasalita yung mga tao niya. Lahat ng tao niya, walay alam. Walang alam. Umiiwas? So, di ba?
Nasa kamay niya na yan. Nasa kamay na VP Sara yan kung gusto niyang luminis ang pangalan niya. Pinahinto eh. Pinahinto yung impeachment trial eh. Natulugan ng 4 na buwan eh. Diba? So, sino nagtotolerate? Sino nagtotolerate para hindi managot ang dapat na managot? Diba? Sino ang mga nasa kapangyarihan ang binoto ng taong bayan na siya nagtotolerate para hindi managot ang dapat managot? So, yeah, we have to make very, very clear to everyone that the Supreme Court decision does not have any bearing on the rightness or wrongness of the merits of the impeachment case. They're not saying that there was no wrongdoing. Oh, maliwanag. Maliwanag ang sinabi ni PBBM. Diba? Maliwanag sinabi ni PBBM. Hindi sinabi ng Supreme Court na walang nagawang mali. Sino ba pinag-usapan natin dito? Si VP Sara, di ba? Walang sinabi ang Supreme Court na hindi siya mali at wala siyang ginawang mali. Kay PBBM na nag-start. Kay PBBM na nagsabi. Either are they saying that there was wrongdoing, all they're saying is that you did not handle it properly. That's it. That's why accountability just doesn't come into it here. It's an entirely... Ayun, kasi ang question dito, paano mapapanagot yan kung dinismiss? So, ang sabi ng Pangulo, yung pag-dismiss yan is more on procedural. Hindi kung malinis siya o hindi siya malinis. Kung corrupt siya o hindi siya corrupt. Kung naglustay siya o hindi siya naglustay. Okay? Hindi siya konektado. Yung naging dismissal ng Supreme Court, hindi konektado sa accountability ni VP Sara. Yeah? Hindi siya konektado sa accountability ni VP Sara. Kasi itong accountability niya, kung anumang issue ng corruption dyan, hindi yan dinesisyon ng Supreme Court. Yes, pwede. Pero, because of that technicality, kahit siya walang relasyon dito sa decision sa accountability, nakapagpa-delay ito in a way. With the decision of the senators, 19 senators, mas lalong tumagal para mapanagot at makakuha tayo ng sagot mula kay VP Sara. Diba? Yun lang yung medyo connection. Pero hindi ibig sabihin ng nag-dismiss. Kasi ang problema is mga tao, pag-dismiss, ibig sabihin wala nang mali. Wala nang mali. Isa akong abogado na dinig kanina sa interview. Wala na nga yan eh. Kaya nga na-dismiss yan. Ibig sabihin, malinis. Pati nga sa COA eh. Di ba? Malinis nga eh. Wala sila sabing anomalya. My gosh. Unmodified opinion lang yun, attorney. Meron ako kanina lang ha. Wait, tatanong ko kung ano kailang interview yun. Kanina lang. Sinabi ng attorney na mga Duterte, malinis ang record. Unmodified opinion lang yun. Alamin mo ano ibig sabihin ng unmodified opinion. Sinasabi ng COA. Hindi siya doon sa performance audit. Diba? Okay. So, hindi yun nililinis. Diba? Kung unmodified for 3 years, unmodified opinion ng OVP, bakit may notice of disallowance? Diba? So, tuloy tayo sa PBBM. Highly tangential matters, it is not the central point in discussion. Importante na maliwanag sa tao yun. Kasi sinasabi, yung the natural reaction, hindi ka abogado. Hindi ba sasabihin mo, sabi ng Supreme Court, hindi pala dito na totoo. Wala namang ginawang mali pala. Hindi yun ang sinabi ng Supreme Court. Ang sinabi ng Supreme Court, hindi tama yung pagkahawak ninyo sa House, ang pagkahawak ninyo doon sa impeachment complaint. Yun lang. So, accountability doesn't come into it. It does not question our accountability whatsoever. Ang COA nandyan, they can examine all of this, and much of this will be, I'm sure, because we are coming up to the budget process. Maglalabasa na naman natin. Kasi magkakaroon naman ng hearing ng budget hearing. So, paano na naman ipapatawag si OVP? Ano na naman to? I will defer? I will forgo? Diba? I will forgo na naman the question.
Ano yung sinabi niya? I forgot na yung mga sinabi niya yun eh. I will, hanapin ko nga mga kakli, para magagamit na naman yan. I will forgo something. I will forgo something. Wait lang. Ayun. Para, hindi ko memorize mga kakli. Wait lang. Ito sinabi niya, baka marinig na naman natin ito. Ha? I will forgo the opportunity to defend the budget. Laki natin. Ma-memorize natin. In a question and answer format, I will leave it up to the House to decide on the budget submitted. Tapos umiiyak siya nung hindi siya binigyan ng budget na gusto niya. Hindi nga niya depensahan. Tapos sabihin niya, hindi siya tinutulungan sa kanyang mga proyekto. Ano kang tutulungan? Hindi mo nga madepensa yung paggastos mo. Diba? Tapos sabihin niya sa taong bayan, hindi ko kayo matutulungan. Hindi ko na kayo matutulungan kasi ang liit ang budget na binigay sa akin. Bakit maliit? Diba, hindi mo dinipensahan eh. Yung mga nagastos mo dati, di mo rin in-explain. Eh, may oversight function ng Congress. Diba? Di mo kayang depensahan? Di mo kayang ipakita kung paano mo nagastos? Tapos magagalit ka na hindi ka sinusuportahan? Disservice daw, disservice. Sabi ng spokes. Diba? Depensahan mo. Oh, sige po, mahal na Pangulo, ituloy natin po ang inyong video. Ano, in my case, well, siyempre, may nagtatanong sa akin, sabihin, sorry, problema niyo yan, hindi ako naghihiram ng problema. That's your problem. That's it. Again, that situation does not really involve me. It would be highly improper for me to tell my friends who are in the Senate. Okay, ang tanong kasi dito mga clear, marami naman po kayong alay sa Senado. Hindi nyo pa sila kinakausap. Parang ganun yung tanong ha. So sabi niya, ba? Hindi ko na yan problema eh. Ang dami ko nakasikasong problema. Diba? Problema ko. Pagmura ng bigas, buti na naman, maganda ang inflation rate, bumaba. Mga kaklira, bumaba. Inflation rate. Pagtaas ng bili na iba. Baha. Tapos pag may calamity, ang bagyo as in, ibang klase na yung bagyo. Bagyo talaga. Ang dami niya inaasikaso pagkuha ng mga investments from other countries. Pagbigay ng magandang trabaho. Diba? Paproblemahin niya pa ba yung desisyon ng Senado? Di kung ayaw niyang panagutin si VP Sara, problema niyo na yun. Diba? Problema niyo na yun. Cargo niyo na yun. Who are in the House, na ito yung dapat inyong gawin. Highly improper yun. Pati na ako may impeach kung gagawin ko yun. Diba? Kung makikialam siya, pwede maging issue sa kanya yun at pwede maging cause para siya ma-impeach. Hindi mo gagawin yun. So yes, they asked, we talk about it, but it's not as if I try to direct their actions. That's the last thing I want. Besides, when this all started, I immediately came to the conclusion, I have no part in this. So, we'll just continue doing our work. And then, mukhang tapos na. Ewan ko kung mag-ewan ang house. Meron pa. Well, then, the process continue. O diba? Yun ang gusto ng Pangulo. Proseso. Wag namang, ang pangit ng word pag sinabi ko eh. Wag paglaruan. May mas pangit na word, hindi ko sabihin mas. Wag na lang paglaruan kung ano yung proseso. Yung tama lang. Wag paikutan, wag laruin to favor, di ba? An interest of a person na pinupush nyo. Paakyat. Ano yun? Kung meron kayong kinikiligan, wag yung interest niya, dapat interest ng bayan palagi. Interest ng bayan palagi. So dito maliwanag, anong gusto ng Pangulo? Read between the lines. Gusto niya, kung may dapat managot, dapat managot. Sundin niyo ang proseso, gamitin ang batas, managot ang dapat managot. Ganun lang kasimple. Wala pang sinasabi, si VP Sara ay malinis. Wala sinasabi ng Supreme Court na si VP Sara ay hindi lustay. Hindi naman din sinasabi ng Supreme Court na lustay siya. Ba? Pero since nandiyan yung ibang mga ebidensya, dapat sagutin niya. Sa point. Diba? Mga kaklir?